At ito na nga ang hinihintay natin. Maharlika, nilabas na ang tinatagong video na sangkot di umano at nandito si Jonathan Morales. Ito na ating panoorin. Sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, ano? Ano po yung naramdaman nyo dyan, sir? Nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Pwede nyo po i-stop muna? Sige po. Ito po, ano natin. Okay, sir. So, dyan sa ano na yan, okay, yung sinasabi nitong yung naka-green, sabi niya, kuyang, nag-aaway ang Duterte at Marcos. Na narinig ninyo dun sa kabilang line na pare papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad ko. Actually, nakakaiyak po naiiyak, emotional po ako. Ito napakatagal na no? Matapos akong matanggal at ito pa yung sukli dun sa aking mga ginawa noong araw na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang dahil nga ito may ipapatayin nga ako pagka hindi ako Kaya nakita ko yung yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negotiation na ito at yung nandiyan naman na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuyang, yung tong naka-green doon sa kausap niya sa At yung hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang tinatag nila ako doon sa para durugin yung aking pagkatao, para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kumbaga sa ma-disorient, ma-disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, tutuloy ko po para... Sir, sandali lang po. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na, yun, pare, papatayin yan. Alam nyo, normal po, bilang tao, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong naisip na kasalanan ko doon sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na naitipak ko noon, doon lamang po wala nang iba. Hindi naman po ako lumalabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga
comment. Pwede niyo po ituloy, sir. Opo, sige po. Yan po. Hindi, patulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng magsakit sa puso. You know? At Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano? Dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Kumbaga, yun nga, oo, ang sabi. Ano. My God. Sige sir, play nyo na po. sige, gano'n na muna. Para kabiti ka. Saan ka pumunta? Yung asan yung isa pang ganyan mo? Bakit? Ano nga, pipilitan ka. Mas maganda yun, mas malinaw. Asan? Sa galing niya? Saan banda? Yun. O, sandali lang po. Ano ko po, ito ko muna, no? So, yung una, parang tulungan natin, ano niya, di ba? Pero, eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize yun, ah. Di ba, kagabi? Tama po, ano, buti. Ano ba to? Sabi ko, tapos yun sa kanya rin nadudulas din nadudulas na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? Yes, sir. Kahit pagpatuloy. Sige po. Bakit? Ano nga, pipilitan ka. Hindi, para kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si KK. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung dulo? Sige po. Eto po. Kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si KK. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluwa sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po pang balikan natin, wag natin i-interrupt para yung gustong magkuha ng video na i-echo nila ay mapanood. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. Ganito, parang ganito, tayo mga magitan, okay? Kasi nga yung mama, ganito, pag ganito na kuya. Ganito kuya. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko kuya, matalimugot yan. Nag-aaway ng Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang makit. Kaya nga ganito, Padre. Ay, gusto mo? Nag-ulam ka ng suso?
Hindi, Hindi, para mag-ano tayo ng balanghoy. Oo, susunod na. Tatapusin ko, Len. yung kuya, padre, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko, padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto, padre. Never. Kaya kong iparte yung mensahe. Pero yung sariling desisyon, kaya nga, ibig sabihin, padre, bago na tayo maawak ng informasyon, sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. At papagiging mo sino yung gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, pagbabat, siya magdidesisyon sa sarili. Kasi di ba? Hindi, matulungan natin, padre. Kasi siyempre yung mama, sige, gano'n na muna. Para masabiti ka. Kasi, ano lang, pipintas ha? Pipintas. Ibig sabihin, ibig sabihin, parang ilalang lang. Ibig sabihin na tumawag si Lang pala, KJ. Ayan, sir. Paki-remove po sa screen. Okay. Oh my God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinga yung mga tao nanonood. Alam nyo, kahit ako, parang naano ko. No? Nakakaiyak. I mean, ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa ko trabaho, noong 2012, na makalipas ang mahigit isang dekada, ito, no? Yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung mistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no, bakit ako pinupunterya? Bakit itong mga ano, no, sa halip na ano, no, bakit ako pinupunterya ng mga mambabatas na ano, no, kasi kung gusto nilang malaman ano, yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ngayon, inaantay yung ano, kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw akong makausap nung James Kumar at sa labas daw, pero sabi ko daw nakikipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga baka raw tantad ng CCTV yung bahay. Kumbaga sa ano talagang meron din silang mga ano no, pinag-iingatan na or ano no,
for security reasons na baka nga naman sila mapicturan o ano man, yun nga, totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita na may mga CCTV, at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation.